Andito na pala kami sa Montreal matapos ang kulang-kulang 4 na oras na biyahe. Ayoko. Wala naman laman yung crab eh, di ba? Pero na lang siguro kung yung malalaki. Payat eh, payat. Tapos papatayin mo pa, buhay pa eh. Nakakaawa kung ikaw pa yung papatay eh. Hindi siya nakamove on sa ano eh. Yan sa baby back ribs, bumili rin siya. Ano kaya nagpunta to si madam? Ang bilis na wala eh. Nagsasalita lang ako tungkol sa ano eh. Sa crab, pagtalikod, pagharap ko na wala na. Ano yun? May pagka ninja siya. Uy, mangga oh. Ang masarap pala mangga rito. Eto. Sa atin lasang gamot yung ganyang mangga eh, di ba? Yung ganito. Sa atin lasang gamot eh. Dito hindi. Masarap yung maniba lang. Maniba. Mahinog na eh. Sino kasama ko? Wala stick na yan oh. Ang galing niya. Ano gagawin mo sa patola? Patola ba yan? Talagyan mong ano, itlog? Okay nga pala, no? Dito na naman tayo sa dinengdeng, no? Dinengdeng. Oh, gosh. Dapat yung maliliit na lang. Huwag na yung ganyan. Ayan, oh. Ito. Ito. Sa kaliwa. Ito. Nakakita ng kalkalunay. Pangmunggo. Ayan, oh. Kalkalunay. Pangmunggo. Kaya na yan. Pare-pares lang yan. Di ba naman nakikita eh. Hindi kasi may mabigat. Ibig sabihin, masinsik. Parehas lang yan kasi tinimbang nila yan. Ayan o yung maliit na ano. Ayan o. Ito o. Bok choy. Meron ka pa ron. May nakita pa ako ron sa bahay. Nasa rep. Oo. May nakita pa ako ron. Okay na to. Ayan, mahal lang kamatis ah. Kuha ka lang mga ano, 4 na piraso. Wala ka namang kamatis doon? Kuha ka lang ano, 4 o 3. Dalawa lang. Mahal, no? Alam ko na, wag na kamatis. Alam ko na. Orange na lang, ayun oh. 198 lang oh. Orange. Sinigang orange. Ay, mahal lang kamatis eh. Di orange lagay mo. Wala, mga hinog yan. Nakita ko na yan. Tara na, tama na to. Wala mo lang kung Ang oras ay alas 5 na ng hapon. So, ang nangyari, pagdating namin dito sa Montreal, galing sa grocery store, ang charge ng sasakyan, 8% na lang. Masyadong matagal kung sa bahay ko i-charge. Kaya nag-charge ako rito ng 3 oras. Ngayon, nasa ano yata ako eh. Nasa ilang percent. Kumatok eh, no? Okay? Up. Yun, nakaano ako 43%. So pwede na yan dahil kailangan kong mag-pick up ng pagkain. Hey, how are you? I'm cold. I got my jacket on. Kailangan kong silip-silipin
Kasi hindi ako nagbayad ng parking dahil saglit lang naman, pipick up lang ako. Palengke. Sa street na, sa kabilang street, iyon, di ba crossroad yan, intersection. Pag dumiretso ka, nandun yung Papa. Pati yung Islis. Islis muna, paglampas mo lang kanto, Islis. Tapos, ano na, Papa. Oh. Really? Yes, sir. What the hell is that? It's camera. Really? And you're talking? Who are you talking Yeah. to? To the camera. Oh, really? Yeah, I eh? do vlogging. Wow. It's fantastic. Ang daming order nung ano eh. Ang dami nilang order yung puti na sumita. Yung ano sa akin. Tapos na po. Ay, naantay ko na lang po. Umorder ako ng ano, lechon kawali. Pagka-order mo pala, tsaka palang nila lulutuin. Kaya inaantay ko. I mean, pag pipick upin mo pa lang, tsaka nila lulutuin. Dapat kasi 5:30, alas 5 pasado pa lang. Exciting na naman dito sa Canada kasi tapos na yung winter eh. Kaya masaya na naman yung mga tao rito at syempre excited para sa nalalapit na summer. Salamat po. Ato, hi vlog, hi vlog. Yan, vlog po. Oh. Sa chef po. Oo. Bye. Nasa chef po tayo. Hello. Kung naghahanap kayo ng masarap na fried rice, this is the place to be. Masarap yung fried rice nila. Kasi may ano na eh. May kasama ng ulam. Maraming sahog. Oriental fried rice. Ang ganda rito sa area na to. Paulit-ulit kong sinasabi, paulit-ulit kong sasabihin. Dito sa lugar namin, napakahusay. Kasi, kumbaga, sobrang yung access mo sa maraming bagay, ang laking advantage eh, di ba? Sa supermarket pa lang eh. Sa Asian supermarket. Kasi yung yung napuntahan nga namin, no, doon sa anong tawag diyan? Dito sa Old Quebec. O kaya yung mga galing doon sa Trois River, galing sa Levy, dumadayo yan dito para lang mamili. Sa amin pwedeng lakarin, ang daming Asian store, kung saan ka makakamura doon ka pipili. Kumbaga ano eh, may ibang specialty yung kada Asian store na nandito. Yun na lang prepared mo kung saan ka makakamura ng gusto mong bilhin, doon na lang magkakatalo. School, hospitals, shopping centers, malls, sobrang accessible. Kaya naman magandang tumira rito. Yun nga lang, syempre mahal ang cost of living dito. I mean, in general sa buong Canada naman, sa buong mundo, mahal ang cost of living. Mas mataas lang yung renta ng bahay dito kumpara sa ibang mga probinsya dito sa Quebec. Ang mahal na rito, lalo na kung balak mo bumili ng bahay dito, may kamahalan na rin talaga. Makakakuha ka pa naman ng mga 400,000-500,000 Canadian dollars, 400,000 Canadian dollars, 500,000 Canadian dollars. Medyo layo ka lang ng konti dito sa Montreal. Nasa sa inyo na lang kung anong preferred nyo, tsaka kung anong pangarap nyo. Ako, pangarap ko lang maging masaya. Pangarap ba yun? Mahirap maging masaya, di ba? Iniisip ng iba, nako madali lang maging masaya. No, mahirap yan. Kasi para ka maging masaya, kumbaga mentally, para mag-vibrate sa'yo physically, dapat kumbaga kontento ka eh, di ba? Kumbaga dapat somehow may peace of mind ka. Maraming kasama yung saya eh. Hindi lang nakangiti ka, ibig sabihin masaya ka na, di ba? So
yun, ang pangarap natin. Madali ba maging masaya pag may pera? I think so, no? Oo, definitely. Especially kung I think kung madali kang makakuha ng kasiyahan over sa bili ka ng Forerunner. Ito sa harap ako, Forerunner no? O kaya bili ka ng bagong cellphone. Madali, no? Madali. Ang mahirap kunin yung yung makontento ka, tsaka yung peace of mind. Yan lang. Kumbaga, protect your inner peace at all cost. Ay, kain na to pagdating sa bahay. So ganito uli ang sistema ko, mga dre, no? Bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ganun lang naman gagawin dito. Yan, pag may free time ka, no? Long drive, especially pag long weekend. Yan yung pinaka mo, pampatanggal umay, kumbaga. Dahil dito kakainin ka talaga ng trabaho lalo na kung marami kang bills. Nako po, talagang hindi susuko sa iyo yung trabaho, part-time. May makukuha at may makukuha ka rito. Kumbaga, katawan mo na lang talaga, 'di ba? Kaya nga nakadepende sa inyo kung anong priority niyo 'di ba? Kung priority niyo makapag-acquire ng property, ng kumbaga maging ma-establish nyo yung pamilya nyo financially, nandun yung possibility, 'di ba? Kaya lang, yun nga lang ang kapalit ng oras at pagod, 'di ba? So it's up na ikaw yung mag-decide. Ang dami na nagtanong yan sapat ba yung sweldo kong ganito? Kukunin ko na ba yung $25? Sapat na ba yung $27? Makakaipon na ba ako sa $30? At the end of the day, ikaw makakasagot niyan kung paano mo gagastusin yung pera mo, kung yung mga pangangailangan na gugustuhin mo, 'di ba? Dahil sa bahay pa lang, ayun ang isa sa pinakamalaking gastusin. Mortgage man yan o upa, mahal yan. Wala kang kawala dyan. Kaya kaya alam niyo yun na kaya maraming nagsasabi na sa akin, 'di ba? Sa hindi po nakakaalam, nangungupahan lang po kami dito ng bahay at mura lang yung upa namin. Ayaw namin lumipat kasi once na naghanap ka ng mas malaking bahay, mas magandang bahay, syempre mas lalaki yung upa mo. Sa kalagayan namin, kumbaga sapat na yung bahay na inuupahan namin. And I think okay na ako dun diba? Hindi ko kailangan ng mas bagong bahay na may kapalit na stress sa paghahanap buhay ko, kasi nga I need more money, di ba? So magbibigay ako ng mas maraming oras para magtrabaho, para mag part-time. Gusto ko somehow kumbaga manageable yung buhay. Maaaring sa iba kasi mali. Parang sinasabi nila na magsakripisyo ka na sa simula. Totoo naman, di ba? Magsakripisyo ka na sa unahan para pagdating kung saang pa-retire ka na o kaya retire ka na, kumbaga naka-accumulate ka na ng enough wealth para ma-sustain mo yung retirement mo, 'di ba? Which is sobrang ganda, sobrang galing, 'di ba? Nagkataon lang na iba tayo ng pananaw 'di ba? Sa akin, para sa akin 'di ba? Walang guarantee kung makakarating ka sa retirement age. Totoo naman 'di ba? And may napanood akong isang palabas tungkol sa pera, tungkol sa pag-iipon.
parang kasama rin yung paggastos. Sinasabi na kung sakali na mamatay ka, tapos meron ka pang naiiwan na $50,000 sa bangko mo, yung $50,000 na yon, ayun yung kinita mo nung panahon na hindi ka kumuha ng bakasyon, na dapat kasama mo yung pamilya mo kasi pinili mong magtrabaho. So ang sabi nila, that is wasted time. Depende sa tumitingin, di ba? Kasi marami namang sa atin na iisipin na kung hindi ko man magastos yung pera, kung hindi ko man magamit, pamana ko yun sa mga anak ko. Which is, di ba, okay din. Especially, tayong mga Pilipino, alam naman natin kung gaano tayo ka-attach sa family members, lalo na sa mga anak natin. So, walang mali doon. Di ba? Kumbaga, nagkakaroon lang ng debate tungkol sa tama at mali pag ipinilit na ng ibang tao yung idea at opinion niya dun sa kapitbahay niya. Di ba? Doon lang, teka, ba't mo kinukumpara sa'yo, di ba? Doon lang nagkakaroon ng friction eh. But anyway, yun. Mainit-init pa, kaya masarap kumain. Let's go. Pakita ko pala sa inyo kung ano yung binili ko. Ayan yung Oriental fried rice. May beef yan, tapos may hipon. Pagkatapos, ito yung lechong kawali. Mura na, $35. Kaya, kala ko abutin ako ng mga kulang-kulang 50, pero $35 sobrang mura. So, punta na mga dre, no? Sana nandito lang yung sira sa bandang rito nang sa ganon madaling gawin. Oh, parang sunog to ah. Dapat tumunog para sabihing ayos. Okay, ibig sabihin ayos. Wag mong sabihin yung connection na naman, di ba? Posible kaya na loose contact na naman yung problema. Anyway, there's only one way to find out, di ba? Kailangan buksan. Paano ko ba binuksan to? Kalimutan ko na. Wait, we don't have to start the